Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang action television series na pinamagatang Reacher, na ipinalabas noong 2022. Nagsisimula ang serye sa kalaliman ng gabi, habang ang isang lalaki na tumatakbo sa damuhan ay binaril ng isa pang lalaki gamit ang baril na may silencer. Agad siyang bumagsak, lumapit ang bumaril, pinulot ang mga bala, binugbog pa ang bangkay, at pagkatapos ay propesyonal na tinatakpan ito ng cardboard na nakakalat doon, pero nakalabas pa rin ang mga paa. Umuulan ng malakas nang bumaba ang isang lalaki mula sa bus malapit sa pasukan ng isang bayan na tinatawag na Margrave. Dumiretso siya sa isang diner para mag-almusal, umorder siya ng itim na kape at peach pie. Pero bago pa man niya ito makain, dumating ang mga pulis at inaresto siya dahil sa pagpatay. Walang pwede sa Margrave. Sa presinto, pinaliguan siya ng mga tanong pero nanatiling tahimik. Nag-conduct ng ID check ang receptionist at lumabas na ang lalaking kaharap nila ay walang iba kundi si Jack Reacher. Napunta ang kaso kay Oscar Finley, ang hepe ng mga investigador, na dinala si Reacher sa conference room at inilatag ang madugong detalye ng krimen, umaasang makakakuha ng ilang sagot. Pero hindi pa rin nagsalita si Reacher. Dahil sa inis, sinubukan ni Finley na bigyan siya ng abogado pero tumanggi si Reacher at sa wakas ay nagsalita. Si Roscoe Conklin, ang pulis sa reception, ay nagsagawa ng mas malalim na background check at wala talagang lumabas, walang social media, walang lisensya sa pagmamaneho, walang records. Ang tanging ebidensya na umiiral si Reacher ay ang mismong presensya niya sa conference room. Nakahanap lang sila ng records ng kanyang mga magulang, parehong patay na, at ang kanyang nag-iisang kapatid na nasa Military Secret Service. Si Reacher mismo ay dating sundalo at pinamunuan ang 110th Special Investigations Unit. Sa conference room kasama si Finley, napakakalmado na ipinunto ni Reacher na 3 tao ang gumawa ng pagpatay, detalyado niyang binuwag ang crime scene gamit ang napakalinaw na paliwanag na ikinatahimik ni Finley. Binanggit din niya na ang dahilan ng pagpunta niya sa Margrave ay dahil kay Blind Blake, isang sikat na blues singer na di umano'y namatay doon. Sinabi ni Finley na maging malinis lang ang pangalan niya kung mapapatunayan na nasa bus siya sa oras ng pagpatay. Binanggit din niya na may natagpo ang piraso ng papel sa sapatos ng biktima na may nakasulat na numero at ang salitang floor bus. Iniutos ni Finley na ikulong muna si Reacher habang nagpapatuloy ang investigasyon. Sa selda, inabutan siya ni Roscoe ng isang tasa ng itim na kape at palihim na ipinaalam na naniniwala siyang inosente si Reacher. Hindi pa man niya natatapos ang iniinom, biglang umalis si Finley kasama si Roscoe, dala ang bagong lead mula sa numerong iyon. At nalaman nilang ang numero ay pag-aari ng isang nerdy banker na si Paul Hubble na inimbitahan silang pumunta sa kanyang bahay. Nang banggitin ni Finley ang tungkol sa pagpatay, napansin ni Paul ang isang itim na kotse sa labas ng kanyang bahay at agad siyang pinagpawisan ng malamig. Siya ay nataranta at agad na umamin sa krimen. Ngunit mabilis na napagtanto ni Finley at Roscoe na nagsisinungaling lang siya. Natatakot si Paul pero malinaw na hindi siya ang pumatay dahil inaamin niya ang mga bagay na hindi man lang nangyari sa pinangyarihan ng krimen. Dinala si Paul sa istasyon habang si Reacher naman ay inilabas para sa isang briefing. Tulad ng dati, labis na napahanga ni Reacher si Finley sa dami ng kanyang napapansin sa loob lamang ng 5 segundo. Dahil ayaw magsalita ni Paul, nagdesisyon si Finley na ikulong siya sa loob ng 1 linggo kasama si Reacher upang mapilit siyang magsabi ng totoo. Sa kulungan, isang opisyal na nagngangalang Spivey ang namamahala sa pagtalaga ng mga selda. Ngunit sa halip na ilagay sila sa nakatakdang selda, sinadya ni Spivey na ilagay sila sa selda na puno ng mga habang buhay na bilanggo, na alam niyang mapapahamak sila roon. Kaagad na naging target si Paul, ngunit binabantayan siya ni Reacher. Sa huli, umamin si Paul na isa lamang siyang tagapamahala ng pera na nasangkot sa isang madilim na financial scheme at tinatakot para manahimik. Kapag nagkamali siya, malalagay sa panganib ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Nang maglaon, sa shower, isang grupo ng 4 na lalaki ang sadyang umatake kay Reacher. Malaking pagkakamali, mabilis niyang pinatumba at binugbog ang lahat, ngunit naiwan siyang nagtataka kung bakit siya ang pinupuntirya. Dumating ang mga gwardya, pinigilan ang laban, at ibinalik sila sa tamang mga selda. Samantala, si Finley, na nahihirapan sa gulo ng kanyang buhay, lalo na't iniwan siya ng kanyang asawa, ay nag-iwan ng voicemail para dito. Ngunit dumating si Roscoe na may dalang mahalagang balita.
Nakuha niya ang military records ni Reacher, at lumalabas na isa itong buhay na alamat na may nakakabaliw na dami ng parangal. Sa loob ng kanyang selda, sinabi ni Paul kay Reacher na mas mahalaga siya sa operasyon na kinasasangkutan niya kaysa sa una niyang inamin. Naunawaan ni Reacher na pati siya ngayon ay isang target na rin. Hindi basta-basta ang ginawa ni Spivey at ng mga lalaki sa shower. May isang taong gustong ipapatay siya. Paglabas nila sa bilangguan, sinundo ni Roscoe si Reacher at ibinalita na nakakita sila ng video na nagpapatunay na nasa bus siya noong oras ng pagpatay, na tuluyang nag-alis sa kanya sa listahan ng mga pinaghihinalaan. Gayunpaman, iniisip pa rin ni Reacher kung paano siya sinubukang ilagay sa alanganin ni Spivey. Sinabi niya kay Roscoe na balak na niyang lisanin agad ang bayan, ngunit tinanong siya nito kung gusto niyang maghapunan ng maaga kasama siya. Pumayag si Reacher. Bago maghapunan, binilhan muna siya ni Roscoe ng malinis na damit at inihatid siya sa bayan. Habang naglalakad si Reacher, napansin niya ang isang itim na pickup truck na sumusunod sa kanya sandali bago ito umalis. Hindi na niya ito pinansin at dumaan muna siya sa barbershop ni Mosley para magpaahit. Ikinuwento ni Mosley ang tungkol sa lokal na politika, ipinaliwanag na halos ang buong Margrave ay hawak ng Kleiner Foundation, at karamihan ng mga negosyo ay nasa ilalim ng kanilang pangalan. Binanggit din niya na ang kasalukuyang mayor ay apo ni Casper Till na may bronze na estatwa sa bayan. At sakto, bumalik ang itim na pickup truck, at ang driver ay walang iba kundi si Kleiner Jr. o KJ. Bumaba siya at sinabi na nagdala ng gulo si Reacher sa kanilang bayan at binalaan siyang mag-ingat. Pagkatapos ay umalis siya. Hindi ito pinansin ni Reacher at nagtungo siya sa bahay ni Roscoe para maghapunan, pero naudlot ang kanilang plano nang matagpuan ang isa na namang bangkay. Pinigilan ni Finley si Reacher na umalis at dinala siya sa silid ng investigasyon, kung saan nakinig si Reacher sa mga detalye tungkol sa biktima. Habang inilalarawan ang katawan ni Jasper, isang eksperto sa forensic, may biglang nagbago sa ekspresyon ni Reacher. Sinimulan niyang banggitin ang ilang detalye tungkol sa katawan na parang personal niya itong kilala. Doon niya napagtanto, ang biktima ay si Joe Reacher, ang kanyang kapatid. Tinanggap ni Reacher ang balita na parang walang anuman, pero malinaw na personal na ito para sa kanya. Nagkaroon ulit ng tensyon sa pagitan niya at ni Finley, pero namagitan si Roscoe at pinakalma sila. Habang nasa likod ng kotse ni Roscoe kasama si Finley, nanumpa si Reacher na hahanapin niya ang bawat isa na may kasalanan sa pagkamatay ni Joe at papatayin niya sila. Pagbalik nila sa himpilan ng pulisya, hindi na siya nagaksaya ng oras. Bumaba siya ng kotse at naglakad palayo nang walang sinasabi. Pagod na si Finley at inutusan si Roscoe na sundan si Reacher para siguraduhin na hindi siya gagawa ng anumang padalos-dalos. Sinundan siya ni Roscoe gamit ang kanyang police car pero hindi ito nagustuhan ni Reacher. Sinabi niyang hindi niya kailangan ng bantay na makakasira sa kanyang investigasyon. Plano niyang dumiretso sa bahay ni Paul para tanungin kung bakit siya umamin sa isang pagpatay na hindi naman niya ginawa, lalo na ngayong alam na niyang ang biktima ay ang kanyang kapatid. Naintindihan ito ni Roscoe at sumama pa rin, sinusubukang pigilan ang sitwasyon na tuluyang lumala. Pagdating nila sa bahay ni Paul, sinalubong sila ng asawa nitong si Charlie na halatang balisa. Matagal na siyang naghihintay kay Paul na umuwi at wala siyang ideya kung nasaan ito. Diretsyong sinabi ni Reacher na pinaslang ang kanyang kapatid na si Joe at nakita ang numero ni Paul sa sapatos ng biktima. Lubos na nagulat si Charlie. Bago pa siya mapiga ng karagdagang tanong ni Reacher, dinala niya muna sa kwarto ang kanyang mga anak na sina Lucy at Tally para matulog. Sinamantala ni Reacher ang pagkakataon at nagpahiwatig na gagamit siya ng banyo, pero imbes na doon pumunta, pumasok siya sa kwarto ni Paul at nagsimulang maghalongkat. Natagpuan niya ang isang maliit na bagay na nakabaon sa sapatos ni Paul. Sapat na iyon para kay Reacher. Hindi na nagsalita, agad siyang lumabas muli, mabilis na nagpaalam kay Charlie, at isinama si Roscoe. Habang nagmamaneho sila, nabuo ni Reacher ang koneksyon. Nasa pagtakas si Paul, at kung sino man ang pinaglingkuran niya ay nais siyang patayin. Ipinakita niya kay Roscoe ang isang bagay, ipinaliwanag na tumutubo lamang ito sa matataas na damuhan sa paligid ng Margrave. Nagpasya silang suriin ang crime scene para maghanap ng kaparehong bagay, pero wala silang nakita. Gayunpaman, nakapulot sila ng ilang maliliit na detalye na maaaring makatulong. Nang maglaon, nag-check-in si Reacher sa isang motel pero sumunod ang gulo. Isang grupo ng mga siga na binayaran ni KJ ang dumating para maghanap ng away.
Pinanood ni Roscoe habang binasag ni Reacher ang kanilang mga kamay, tinitiyak na hindi na sila muling aatake sa kanya. Samantala, 4 na lalaking nakasuot ng PPE ang dumating sa isang bahay sa kalagitnaan ng gabi. Ano man ang ginagawa nila, siguradong masama. Kinabukasan, pumunta si Reacher sa istasyon para kumuha ng update pero sinalubong siya ni Roscoe na may balitang pinatay kagabi ang hepe ng pulisya na si Morrison, at hindi lang basta pinatay. Ang katawan niya ay nakadikit sa pader, at may mga parte ng katawan na nawawala. Malinaw na ngayon na kung sino man ang humahabol kay Paul ang nasa likod din nito. Sinabi ni Reacher kina Finley at Roscoe na malamang ay kasabwat si Morrison ng parehong mga tao na kinasasangkutan ni Paul, at ibinunyag ang mga ikinumpisal nito sa kanya noong nasa bilangguan siya. Kinabukasan din, maginhawang inihalal ni Mayor Teal ang kanyang sarili bilang pansamantalang hepe kapalit ni Morrison. Nagpatawag si Teal ng emergency town meeting, pero bago pa man pumunta si Reacher doon, muling sinuri nila ni Roscoe ang bahay ni Paul. Wala pa ring bakas niya. Sobrang nag-aalala si Charlie, kaya nagpasya si Roscoe na manatili para protektahan siya at ang bata, at pinasakay si Reacher sa kotse ni Charlie papuntang town hall para alamin ang mga nangyayari. Sa pulong, bigong makuha ni Teal ang autoridad ng karamihan, at walang nakikinig sa kanya. Ngunit pagkatapos, pumasok si Kleiner Sr. na kumbinsi ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang makinis na pananalita. Humiling si Finley kay Teal ng permiso para i-cross-reference ang mga pagpatay, pero agad itong tinanggihan ni Teal, kaya lalong nakatiyak sina Finley at Reacher na may itinatago siya. Nakita rin ni Reacher na masyadong kahina-hinala si Kleiner Sr. at nagplano siyang alamin pa ang tungkol dito. Samantala, tinawagan ni Finley ang kanyang kontak sa FBI na si Pickford upang dalhin sina Charlie at ang kanyang mga anak na babae sa protective custody. Matapos bumili ng burner phone, nakasalubong ni Reacher si Mosley, na nagbabala sa kanya na may 2 lalaking nagsasalita ng Espanyol na pumunta sa barberya niya kanina, naghahanap sa kanya. Dahil dito, dali-daling bumalik si Reacher sa bahay ni Paul at sinabi kina Roscoe at Charlie na paparating si Pickford upang dalhin sila sa ligtas na lugar. Diretsahan din niyang sinabi na dapat na nilang isiping patay na si Paul at magsimula ng mag-empake ngayon. Paglabas niya, napansin niya ang isang pamilyar na sasakyan na nakaparada sa dulo ng kalsada. Pagkaalis ng sasakyan, agad siyang bumalik sa loob, halata ang pagkaapurado sa kanyang tinig. Kailangan na nilang umalis ngayon at papalapit na ang panganib. Tamang-tama ang pagdating ni Pickford, halos ikabigla ng lahat bago niya dinala si Charlie at ang mga bata sa ligtas na lugar. Nang ligtas na ang mga ito, inilipat ni Reacher ang pansin kay Spivey, ang tiwaling opisyal na nagpakulong kay Paul sa pinakamalupit na selda. Kung may nagbayad kay Spivey para ipahamak si Paul, malamang sila rin ang humihila ng mga tali sa likod ng lahat. Tinawagan ni Reacher si Spivey, kunwari si Finley, at naloko itong pumayag na makipagkita. Kinagabihan, naghintay siya sa labas ng isang bar pero hindi tanga si Spivey. Nabuko niya ang panlilinlang at nagdala ng mga kasamahan. Ang parehong 2 lalaking nagsasalita ng Kastila mula kanina ang sumubok na patayin si Reacher. Masamang desisyon. Madali silang tinalo ni Reacher, pero bago niya mapiga ng husto si Spivey, dumating ang mga pulis. Tumakas siya, pero wala siyang nakuha, walang bagong impormasyon, walang lead. Pagbalik sa istasyon, inalagaan ni Roscoe ang mga sugat ni Reacher habang isiniwalat ang mga nalaman niya. Si Joe pala ay nagtatrabaho para sa Secret Services Homeland Security Division. Ang problema, walang nakakaalam kung ano talaga ang iniimbestigahan niya. Sinabi ni Reacher kay Finley na hahanapin niya ang tirahan ni Spivey at siya na mismo ang haharap dito, ngunit pinigilan siya ni Finley, iginiit na siya na ang bahala. Wala nang ibang magawa, dumiretso si Reacher sa isang bar para uminom. Nag-alala si Finley na baka may gawin itong kalokohan, kaya inutusan niya si Roscoe na sundan ito at tiyaking babalik sa kanyang motel. Pero sa halip, sinamahan niya ito. Pagkatapos ng isang inuman at mabagal na sayaw, lumabas silang dalawa, at biglang bumuhos ang ulan. Binibaha ang daan pabalik ng Margrave kaya nagpasya silang magpalipids ng gabi sa motel. Habang nakahiga sa kama, ikinuwento ni Roscoe kay Reacher ang kasaysayan ng bayan, kung paanong ang mga Conklin ang unang nagtayo ng Margrave, pero inagaw ito ng mga Teal. Isang bihirang tahimik na sandali iyon sa pagitan nila, isang sulyap ng kahinaan bago sila nakatulog. Kinabukasan ng umaga, bumalik sila sa bahay ni Roscoe at agad nilang naramdaman na may kakaiba. Pinagnakawan ang bahay.
Hindi lang basta magnanakaw ang gumawa nito, hinahanap nila si Richer, dahil nakaparada sa harap ang kotse ni Charlie na ginagamit niya. Ibig sabihin, sinusubaybayan siya. Sinuyod nila ang bahay, pero habang isinasara ni Roscoe ang pinto, bigla siyang may nakita. Nakaukit sa likod ng pinto ang isang mensahe, "See you soon." Malinaw na hindi pa natapos ang mga humahabol kay Richer. Babalik sila. Panahon na para magkaroon ng baril ang aking kasama. Galit na galit si Roscoe sa kapal ng mukha ng mga pumasok sa bahay niya at nagtangkang patayin siya. Ibinigay niya kay Richer ang baril na minsang pag-aari ng kanyang dating supervisor, si Kapitan Gray. Walang tunay na pamilya si Gray, at si Roscoe ang pinakamalapit na meron siya. Magkasundo na sila bago pa siya di umano'y namatay. Ngayon, pinagkakatiwalaan na niya si Richer sa baril para magtulungan sila ng maayos. Sinabi ni Richer sa kanya na mag-empake at umalis dahil hindi naligtas ang bahay niya. Pero bago siya makasagot, nakatanggap siya ng mensahe na may natagpo ang ID sa isang bangkay. Pumunta sila sa istasyon at ibinalita ito kay Finley. Ang pangalan ng biktima ay si Pete Jobling, isang truck driver para sa South Freight. Naaresto siya noong 2018 dahil sa isang traffic violation na nauwi sa kaguluhan, pero ang kanyang mga bayarin sa korte ay misteryosong binayaran ng Zacarias Perez LLP. Paglabas nila, nakatanggap si Roscoe ng tawag mula kay Molly Beth, isang specialized administrative officer ng Secret Service. Kinuha ni Richer ang telepono at ibinunyag na si Joe, ang kanyang nakatataas, ay pinaslang. Nagsimulang umiyak si Molly, pero pinilit pa rin ni Richer na makakuha ng impormasyon habang may pagkakataon. Ibinunyag niya na si Joe ay direktor ng Office of Investigations na nagtatrabaho para pigilan ang paggawa ng pekeng pera. Nangako rin siya na kukunin ang mga case file ni Joe para mas malalim pa nilang masuri. Nagkasundo silang magtakda ng pagpupulong. Tama ang hinala ni Richer tungkol sa paggawa ng peke. Itinuro ni Finley na kahina-hinala kung bakit naging currency manager si Paul sa Access Financial's Atlanta branch. Dahil dito, nagpasya silang maghiwalay ng gawain. Si Finley ang susubaybay kay Spivey ngayon na alam na nila ang kanyang tirahan, habang si Richer naman ay pupunta sa Zacarias Perez LLP para imbestigahan si Jobling. Samantala, bumalik si Roscoe sa istasyon at nagkunwaring nakatutok sa kaso ni Morrison upang hindi magdulot ng hinala. Habang nasa kanyang mesa, nilapitan siya ni Stevenson at binanggit na si Paul at ang buong pamilya nito ay biglang naglaho. Tinanong niya kung may alam ba si Roscoe pero hindi sila nagtagal na mag-usap, tinawag siya agad sa opisina ni Till. Dumating si Finley sa bahay ni Spivey at kumatok. Walang sumagot. Hindi na siya nag-aksaya ng oras, sinipa niya ang pinto at nagsimulang maghalugog pero wala na si Spivey. Gayunpaman, natagpuan niya ang telepono ni Spivey na may ilang huling tawag papunta sa Kleiner Industries. Bago pa niya ito mabasa, bigla siyang napasok sa isang Looney Tunes na sitwasyon. Dalawang pulis mula sa Alton PD ang biglang sumugod, inakalang siya ay magnanakaw, at sinimulang bugbugin siya ng todo. Samantala, dumating si Richer sa Zacarias Perez LLP. Sa kaunting puwersa, nakuha niya ang mga file ni Jobling. Makalipas ang ilang sandali, nagkita ang tatlo para kumain at nagpalitan ng impormasyon. Lahat ng palatandaan ay nagtuturo kay Kleiner. Nagpasya sina Richer at Finley na puntahan siya. Sa bodega ni Kleiner, agad napansin ni Richer ang ilang kahina-hinalang bagay, walang mga security camera at sobrang daming pagkain ng hayop ang iniimpake. Sa loob ng opisina ni Kleiner, agad naging tensyonado ang sitwasyon. Tumanggi si Kleiner na magbigay ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon at sa halip ay nagbitaw pa ng mga insulto kina Finley at Richer. Natapos ang pagpupulong na sila ay pinaalis palabas, mas lalo pang nakumbinsi na may itinatago si Kleiner. Matapos magkaproblema kay Kleiner, sinabi ni Richer kay Finley na huwag nang manatili sa bahay niya at magsimula ng lumipat-lipat sa mga motel kung gusto niyang manatiling ligtas. Nag-empake si Finley ng kanyang mga gamit, at dumating din si Roscoe. Sa ngayon, tatlo ang kanilang lead, sina Paul, Spivey, at Jobling. Inisip ni Richer na si Spivey ang pinakamainam na pagkunan ng sagot, kaya nagpasya siyang tingnan ang Blue Cat, ang bar kung saan niya huling nakita ito. Nagplano silang magkita sa Hickory, pero bago iyon, dumaan muna si Roscoe para bumili ng ilang personal care items. Paglabas niya ng tindahan, nakita niya si Kleiner Jr. na nakasandal sa kanyang truck, hinaharangan ang pinto ng driver's side. Malinaw na sinusubukan nitong manligaw pero bagsak na bagsak ang halos ilegal niyang diskarte.
Sinubukan pa niyang magtanim ng pagdududa sa isip ni Roscoe, sinasabing nakapatay si Richer ng mga inosenteng sibilyan noong siya ay nakadeploy sa Baghdad at ginamit ang kanyang koneksyon para makaligtas. Lumaki ng lumaki ang inis ni Roscoe pero nawala lang ang pagiging creepy ni Kleiner Jr. nang bigyan niya ito ng matalim na titig. Sinabi pa ni Kleiner Jr. na iniingatan niya si Roscoe pero alam niya eksakto kung anong klaseng lalaki ito. Sobrang hindi komportable, sa wakas ay umalis na siya. Samantala, dumating si Finley sa team building event ng Access Financial kung saan nagtitipon ang mga empleyado para sa inuman at pakikisalamuha. Nilapitan niya ang isang babaeng nagngangalang Debbie Shane, ipinakilala ang sarili gamit ang pekeng pangalan, at sinabing pinag-iisipan niyang lumipat sa Atlanta office. Nang tanungin niya tungkol sa Currency Management Department, sinabi ni Debbie na nabuwag na ito matapos biglang maglaho si Paul Hubble 1 taon na ang nakalipas. Matapos makuha ang kailangan niya, pumunta si Finley sa company bar pero isang babaeng sabik sa aksyon ang nagtangkang makipag-usap sa kanya. Malinaw na may hinihintay itong mangyari pero hindi interesado si Finley at agad niya itong tinanggihan. Samantala sa Blue Cat, nagsimulang maghanap si Richer kay Spivey. Nagbigay siya ng suhol sa isang lalaki para makakuha ng impormasyon pero may isa pang lalaki, kaibigan ni Spivey, na lumapit at nagsabing wala siyang makukuha mula sa kanila. Sa tipikal na estilo ni Richer, binugbog niya ito at nalaman na umalis na si Spivey kasama ang ilang mga Espanyol. Lumabas si Richer at nakita ang parehong itim na sasakyan na nakita na niya noon na nakaparada malapit. Sa halip na agad silang harapin, bumalik siya sa bar, kumuha ng pares ng guantes, at saka umalis, sinasadya niyang hayaang sundan siya ng kotse. Lalo pang lumakas ang ulan habang dinadala niya ang mga ito sa isang off-road na daan, hawak ang baril at handang magpaputok. Sa gitna ng matataas na damo, pinabagal ni Richer ang kanyang sasakyan at tumalon palabas habang ito'y patuloy pang umaandar. Nagkubli siya sa mga damuhan habang naghihintay. At hindi nagtagal, bumaba ang mga Espanyol mula sa kanilang kotse, may baril sa kamay, iniisip na nahuli na nila siya. Pero lampas ito sa kakayahan nila. Tinapos sila ni Richer mula sa likuran, mabilis, malinis, at mahusay. Habang sinusuri ang kanilang mga katawan, nakakita siya ng ilang mahalagang impormasyon. Binuksan niya ang trunk ng kotse nila at naroon si Spivey, patay, tinamaan ng bala sa ulo. Kinaladkad ni Richer ang mga bangkay at isiniksik sa trunk ng mismong kotse nila. Tumawag si Finley, tinatanong kung nahanap ba niya si Spivey. Ngunit nagsinungaling si Richer, sinabing wala siyang nakitang lead. Doon nagbahagi si Finley ng nakakagulat na impormasyon, niloloko pala ni Paul ang asawa niya at higit 1 taon na siyang hindi nagtatrabaho sa bangko. Bukod pa roon, may mga lead sila tungkol sa inupahang kotse na ginamit ni Joe, na kalaunan ay sinunog hanggang sa maging abo. Pumunta si Richer sa lugar kung saan naghihintay na si Finley, at dumating din si Roscoe makalipas ang ilang sandali. Mahirap basahin ang numero sa kotse, kaya ginamit ni Richer ang kanyang talino sa agham, gumamit siya ng ketchup at asin para lumitaw ang mga numero sa nasunog na frame. Nang tanungin ni Roscoe kung ano ang nangyari kay Spivey, ikinuwento ni Richer ang tungkol sa 2 Espanyol na pumatay kay Spivey at kung paano niya sila pinabagsak bilang pagtatanggol sa sarili. Idiniin din niya na gusto niyang itago ang ebidensya para hindi makialam ang mga pulis o ibang awtoridad. Dinala niya si Roscoe sa mga bangkay, at nang makarating sila, tinanong siya nito tungkol sa nangyari sa Baghdad. Ikinuwento lahat ni Richer. Nakadeploy siya sa isang maliit na baryo, 40 kilometro hilaga ng Baghdad, kung saan may grupo ng mga bata na palaging naglalaro ng football. Palagi silang kumakaway sa kanya, at lagi rin siyang kumakaway pabalik. Isang gabi, nang lumalim na ang gabi at hindi pa sila umuuwi, hinanap niya sila at nadiskubring inaatake ng 3 lalaki mula sa baryo. Pinatay ni Richer ang 3 iyon at nailigtas ang mga bata. Tinanong ni Roscoe kung paano nalaman ni KJ ang tungkol dito. Sabi ni Richer, may pera ang mga Kleiner, at ang pera ay nakabibili ng impormasyon. Ang mga salitang iyon ang nag-alis ng pagdududa ni Roscoe at nagtungo sila sa paliparan upang itapon ang mga bangkay. Sa parking lot ng paliparan, matagumpay na naiparada ni Roscoe ang kotse na may lamang mga bangkay. Doon nabanggit ni Richer ang isang bagay na bumabagabag sa kanya, napakaraming animal feed ang inilalabas ng mga Kleiner para sa kumpanyang wala namang kinalaman sa agrikultura. Mas mabuti ngang maging mahalaga ang animal feed na iyon kung hindi ay magkakaroon ng mabigat na kahihinatnen. Pagkatapos, dumiretso ang dalawa sa isang hotel at kumuha ng kwarto.
Sa loob, sinabi ni Richard kay Roscoe na makikipagkita sila sa asawa ni Jobling kinabukasan para alamin kung ang parehong taong pumatay kay Jobling ay gusto ring ipapatay si Joe. Ilang sandali pa, tumawag si Molly, sinasabing na kumpleto na niya halos lahat ng file ni Joe tungkol sa kaso. Sinabi ni Roscoe na magkita na lang sila sa 5 Point Station para maibigay ang mga iyon. Pagkatapos noon, naligo si Richard, at sinamahan siya ni Roscoe. Kinabukasan, pumunta sila sa dating bahay ni Pete Jobling pero nalaman nilang lumipat na siya sa Brookhaven kasama ang asawa niyang si Judy. Binigay ng mga magulang niya ang bagong address at agad silang umalis. Samantala, sa istasyon, ipinatawag ni Till si Finley sa opisina niya, galit na galit dahil sa pambabastos kay Kleiner at malinaw na sinabing hindi siya magdadalawang isip na tanggalin ito kung muli niyang gagawin iyon. Pagkatapos, pumasok si Stevenson at sinabing may tawag si Finley mula sa kanyang ama. Pero si Pickford pala iyon na nagbibigay ng coordinates para sa isang tagpuan. Bago umalis, iniabot ni Pickford ang kanyang baril kay Charlie sakaling kailanganin nitong ipagtanggol ang sarili at ang kanyang mga anak na babae. Pagdating sa bagong bahay ni Jobling, nakita ni Richard at Roscoe si Judy, na tila walang pakialam sa pagkamatay ng kanyang asawa at hindi man lang ginamit ang apelyido nito. Hayagan niyang inamin na dating nagnanakaw ng mga aircon si Jobling mula kay Kleiner at ibinebenta iyon sa black market para sa madali ang pera. Alam na alam niyang darating ang araw na makakabangga ito ng maling tao, at heto na nga. Ipinakita niya ang mga kahon ng aircon na inuuwi nito, dagdag pa na tuwing tinatanong niya kung bakit late o hindi sumasagot sa telepono, nauuwi iyon sa away. Sa huli, tumigil na lang siyang mag-alala. Kawawang babae. Habang paalis sila, nakatanggap ng tawag si Richard mula kay Finley na ibinahagi ang lokasyon ng tagpuan ni Pickford. Pero may napagtanto si Richard. Hindi pala mga aircon ang tina-transport ni Jobling. Malamang, mga kahon iyon na puno ng peking pera, at kinukupitan pa ni Jobling bago ito ihatid kay Kleiner. Sa tagpuan, ibinigay ni Pickford ang impormasyon tungkol sa numero ng sinunog na kotse. Lumalabas na nirentahan ni Joe ang kotse at tumuloy sa isang motel, parehong gamit ang alias na Ron Hassey. Binigay ni Pickford ang address ng motel, at agad itong pinuntahan ni Richard at Roscoe. Kinumpirma ng receptionist na may iniwang briefcase at garment bag si Joe pero kinuha raw iyon mismo ni Ron Hassey mga 20 minuto pa lang ang nakakalipas na imposible, dahil patay na si Joe. Dali-dali silang lumabas at sinilip ang isang dumpster kung saan natagpuan nila ang garment bag ni Joe. Sa loob ay ang kalahati ng sulat na nakita sa sapatos niya. Bago pa nila maisip ang lahat, biglang dumating ang isang sasakyan at may 2 lalaking nagpaputok. Iba pang grupo ng mga taga South America ang umatake sa kanila. Sinabi ni Richard kay Roscoe na tumakbo sa kabilang direksyon para mahila ang mga kalaban papunta sa kanya, pero napansin ni Roscoe na pinapalayo siya ni Richard para iligtas siya. Hindi siya pumayag, bumalik siya at tumakbo papunta sa direksyon nito. Nabangga ng mga kalaban ang kanilang sasakyan at sinamantala ni Richard ang pagkakataon para patayin ang isa sa kanila, pero naubusan ng bala ang kanyang baril, iniwan siyang walang laban sa pangalawang lalaki. Nang halos tapos na ang lahat para sa ating pangunahing tauhan, biglang dumating si Roscoe at iniligtas siya. Sa pag-uwi, tumawag si Finley para humingi ng update. Ikinuwento ni Richard at Roscoe sa kanya na may nahanap silang impormasyon pero inatake rin sila sa motel. Doon napagtanto ni Finley na si Stevenson ang siyang nag-forward ng tawag ni Pickford sa mainline, ibig sabihin may pulis na nagtatrabaho para kay Kleiner. Maya-maya, nagtagpo ang tatlo sa isang abandonadong bahay pahingahan at pinagdikit ang 2 bahagi ng sulat. Nakabuo ito ng salitang "un pluribus" na ang ibig sabihin ay mula sa isa, pero ang tamang ibig sabihin ay mula sa marami, at isa. Binanggit din sa sulat ang mga file ni Gray tungkol kay Kleiner at ang garahe ni Jobling, kasama ang ilang numero ng telepono na sinimulan nilang tawagan. Ang isa ay kay William Bryant, isang propesor ng economics sa Princeton. Ang isa pa ay kay Stephanie Castillo, isa ring propesor ng economics. Pareho silang nasa isang komperensya sa Europa at hindi pa makakabalik sa loob ng 3 araw. Ang huling numero ay para naman sa opisina ng EPA sa Memphis. Iyon ang nakakuha ng atensyon ni Richard at gusto na niyang imbestigahan agad. Pero sa ngayon, iginiit ni Finley na mas mahalagang makipagkita muna kay Molly. Tumawag si Richard sa kanyang kaibigang militar na si Nigali at pinahanap ang numerong nakapangalan na JW.
Tumungo ang tatlo sa 5-point station para salubungin si Molly. Nakita nila itong bumaba ng tren, pero habang naghihintay sila malapit sa escalator, hindi na siya lumitaw. Lumipas ang mahabang oras. May mali. Naghiwa-hiwalay sila para hanapin siya. Bumaba si Richard sa escalator at nakita ang bag ni Molly sa riles ng tren. Sinundan niya ang riles papasok ng tunnel at doon natagpuan si Molly na duguan at namamatay sa gilid. Umalis sina Richard, Roscoe, at Finley matapos mabigo ang kanilang misyon. Sinabi ni Finley na hindi nila dapat iniwan ang katawan ni Molly sa istasyon pero ipinaalala ni Roscoe na marurumi ang mga pulis ng Margrave kaya delikado ang gumawa ng kahit ano. Hiniling ni Richard kay Finley na ibaba siya sa bahay ni Paul para makakuha siya ng bagong sasakyan. Natutuwa siya nang makitang naghihintay ang isang Bentley Flying Spur para sa kanya. Pabalik na siya sa istasyon nang tumigil siya sa tabi ng kalsada at bigla na lang kinausap ang isang baka. Hindi ko na alam kung ano ang dapat sabihin dito. Gayunpaman, habang naglalakad siya pabalik sa kanyang kotse, napansin niyang may nakadikit na parehong uri ng bagay o damo sa kanyang pantalon gaya ng nakita niya sa sapatos ni Paul. Pagdating ni Richard sa paradahan ng istasyon, nakita niyang binandalismo ang truck ni Roscoe na may nakasulat na salita sa gilid. Galit na galit, dumiretso siya sa lugar na pinakaposibleng puntahan ni KJ, ang pangunahing sospek. Dumating si Richard sa isang restaurant at nadatnan sina KJ at Dawson. Umupo siya sa kanila, halos hindi mapigilan ang kanyang galit. Nagkunwari si KJ na biro lang iyon, pero wala siyang ideya kung sino talaga ang kinakalaban niya. Sa halip na umatras, iniinsulto niya si Richard, na nagdulot sa kanya ng isang sampal mula kay Richard. Nagkaroon ng matinding sagupaan at binugbog ni Richard ang mga tauhan ni KJ pero dumating sina Roscoe, Finley, at Kleiner sa tamang oras para pigilan sila. Lalong lumala ang sitwasyon nang makatanggap si Roscoe ng tawag mula kay Till, na agad siyang tinanggal sa trabaho sa isang walang malinaw na dahilan. Sinabi ni Finley na kakausapin niya si Till para maibalik siya sa trabaho, pero hindi pa rin ito napapakalma si Roscoe. Muling nagsama-sama ang tatlo para planuhin ang susunod na hakbang. Sabi ni Richard, ang tanging natitira sa listahan ni Joe na hindi pa nila nasusuri ay ang mga file ni Gray. Sinabi ni Roscoe na wala namang iniwan si Gray bago siya namatay. Naging interesado si Richard sa kahon ng baril ni Gray at hiniling na makita ito. Sa loob, nakakita siya ng nakatagong switch na nagbunyag ng isang susi. Dinala sila nito sa isang storage chest na iniwan ni Gray sa lugar ni Mosley, puno ng mga file folder, at journal, isang napakahalagang bagay para sa kanila. Sa mga files, ibinunyag na binili ni Kleiner ang katapatan ng mga mamamayan ng Margrave gamit ang Kleiner Fund, kaya naging untouchable siya sa kanilang mga mata. Bagamat hindi sapat ang mga file ni Gray para pabagsakin si Kleiner, binigyan nito ang tatlo ng bagong anggulo. Habang pinag-uusapan ni Richard at Finley kung bakit nagtatag ng negosyo si Kleiner sa Margrave, nagkaroon si Roscoe ng biglang liwanag sa dilim, hindi lang basta namatay si Gray, siya ay pinaslang. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap si Richard ng tawag mula kay Niggly. May impormasyon siya na masyadong sensitibo para ibahagi sa telepono, kaya nagtungo siya para makipagkita dito. Natagpuan niya ito ng walang problema, na kumakain ng cereal sa isang diner. Lumipat sila sa isang parke kung saan ibinunyag ni Niggly na ang JW sa papel ni Joe ay si Jimmy Wilkes, isang EPA investigator. Siya ay binaril hanggang mamatay sa kanyang bahay. Ikinuwento ni Niggly ang kanyang pagkamatay, na katulad ng kay Joe. Isang pulis mula Memphis na nagngangalang Okoy nang humawak kay Wilkes bago kinuha ng FBI ang kaso. Nang tawagan siya ni Niggly, sinabi nitong 5 taon na siyang naghihintay na may tumawag tungkol dito. Pumayag si Okoy at ang kanyang partner na si Rido na dalhin sina Richard at Niggly sa isang low-level hitman na maaaring may alam kung sino ang inupahan para patayin si Wilkes. Binanggit din muli ni Richard ang tungkol sa pagkain ng hayop para bang ika-4 o ika-5 beses na. Samantala, hiniling ni Roscoe kay Jasper na ilabas ang mga litrato ng bangkay ni Gray para masuri niya ang sugat sa ulo nito. Pinazoom ni Jasper ang larawan, at lumitaw ang isang pattern na hugis diamond, na nagbigay kay Roscoe ng lahat ng kailangan niyang malaman. Kasabay nito, natuklasan ni Richard at Niggly na una munang winasak ni Kleiner ang bayan ng Chester bago lumipat sa Margrave. Biglang pumasok si Roscoe sa istasyon at sinuntok ng todo si Till bago siya hinihila palayo ni Finley. Ngayon alam na ni Till na sina Roscoe at ang grupo niya ay nakahuli na sa kanya.
At kahit na may katwiran ang ginawa niya, hindi na siya pwedeng manatili sa Margrave. Masyadong maraming tao roon ang nakakakilala sa kanya. Kinagabihan, nakipagkita sina Richer at Nigali kina Aucoin at Rido. Handang tumulong si Aucoin, pero maingat si Rido at tumangging sumama. Dinala ni Finley si Roscoe sa isang motel habang dinala ni Aucoin at Rido sina Richer at Nigali sa isang club para makilala ang mamamatay tao. Sabi nila, ang pumatay kay Wilkes ay isang assassin mula sa labas ng bayan na tinatawag na Vikings. Sa pag-uwi nila, nakatanggap si Richer ng tawag mula kay Finley. Ikinuwento niya ang tungkol sa sitwasyon ni Roscoe at Teal. Binalaan ni Stevenson si Finley na gusto ni Teal na maaresto si Roscoe. Sinabi naman ni Roscoe kay Richer na dahil hindi habang buhay na kayang alagaan ni Pickford sina Charlie at ang mga anak nito, siya na mismo ang gagawa. Binanggit din ni Finley na hindi kumpleto ang mga file ni Gray, kaya plano niyang pasukin ang opisina ni Kleiner para maghanap pa ng impormasyon. Akala nila maayos na ang lahat hanggang biglang tutukan ni Rido ng baril si Aucoin, sabay sabing sasaktan ang pamilya nito kapag itinuloy niya ang plano. Pinilit ni Richer at Nigali si Aucoin na barilin si Rido pero nag-alinlangan siya, hindi makapaniwalang tinalikuran siya ng sarili niyang kaibigan. Doon na nagkagulo. Binaril ni Rido si Aucoin hanggang mamatay at itinutok naman ang baril kina Richer at Nigali, na pinapangakuan ng mabilis na kamatayan. Sinipa ni Richer ang upuan ni Rido mula sa likod, dahilan para mawalan ito ng kontrol sa sasakyan. Bumangga sila sa ilog. Pinilit ni Richer na sabihin ni Rido kung sino ang pinagsisilbihan niya, pero ang sagot lang nito ay may mga accent sila. Binigyan siya ni Richer ng pagpipilian, maligtas ngayon pero mamamatay sa kulungan kalaunan, o mamatay na mismo roon. Pinili ni Rido ang huling opsyon. Lumangoy paakyat sina Richer at Nigali, naghanap ng malinis na damit mula sa basurahan, at nag-usap. Sinabi ni Richer kay Nigali na dapat na siyang umatras para manatiling ligtas pero para kay Nigali, personal na ito. Hindi siya uurong. Bumalik siya sa Memphis para maghukay pa ng impormasyon tungkol sa Vikings habang bumalik naman si Richer sa Margrave. Kinagabihan, palihim na pumasok si Finley sa bodega ng Kleiner Industries. Walang bantay kaya madali niyang nabuksan. Nakahanap siya ng ilang file pero nang pumasok siya sa opisina ni Kleiner, mas nakakatakot ang natagpuan niya. Nakaupo si Kleiner sa kanyang upuan, patay. Laging may mas malaking isda. Hindi pala si Kleiner Sr. ang tunay na utak. Base sa paraan ng pagpatay sa kanya, natukoy ni Richer na ang mga South American na sangkot ay mula sa Venezuela. Nakikipagtrabaho si Kleiner sa isang tao mula roon, isang taong sapat na malakas para pabagsakin ang inaakala nilang utak ng lahat. Ilang sandali pa, ipinatawag si Finley sa himpilan ng pulis at inutusang unahin ang kaso ni Kleiner. At tungkol naman sa pamilya Kleiner, dumating si KJ sa himpilan, galit na galit. Puno ng galit dahil sa mga paratang ni Finley laban sa kanyang ama, sinubukan niyang suntukin ito ngunit nabigo. Pagkatapos pakalmayan ang sitwasyon, sinabi ni Teal kay Finley na maghintay muna bago ituloy ang kasalukuyang kaso na naka-assign sa kanya. Samantala, pumunta si Richer sa isang body shop para magpalagay ng tint sa kanyang mga bintana at kumuha ng pansamantalang sasakyan. Dumiretso siya sa barberya ni Mosley sakay ng bago niyang malupit na kotse para sunduin si Finley. Kasabay nito, dinala ni Pickford si Roscoe sa lugar kung saan niya itinatago sina Charlie at ang mga anak nito. Sinabi niyang kailangan na niyang umalis at babalik siya makalipas ng ilang araw, kaya iniwan niya si Charlie at ang mga bata sa pangangalaga ni Roscoe. Si Richer at Finley naman ay nagsagawa ng pagmamanwen sa bodega ni Kleiner, binabantayan ang mga truck ng kargamento. Matapos ang ilang sandali, nakita nila ang pamangkin ni Kleiner na si Dawson na sumakay sa isang truck at umalis. Sinundan nila ito. Sa pagsapit ng gabi, pinatulog na ni Charlie ang kanyang mga anak, ngunit may napansin si Roscoe na hindi niya nagustuhan, isang kotse na nakaparada sa labas na may dalawang lalaking nakaupo sa loob, tiyak na ipinadala upang patayin sila. Ngunit paano nila natunton ang lugar na ito? Kinuha ni Roscoe ang kanyang baril at binalaan si Charlie na kapag narinig niya itong sumigaw, kailangan niyang dalhin ang mga anak at tumakbo ng malayo sa gubat. Samantala, sa kalsada, patuloy na sinusundan ni Richer at Finley ang truck ni Dawson, ngunit lumala ang sitwasyon sa lodge. Lumabas si Roscoe upang siyasatin ang mga umaatake, ngunit natapakan niya ang isang sanga na pumutok at nagbunyag ng kanyang kinaroroonan. Agad siyang hinabol ng mga Venezuelan na mamamatay tao. Tumakbo siya pabalik sa lodge habang sumisigaw ng takbo.
Hinawakan ni Charlie ang kanyang mga anak at mabilis na tumakas papunta sa gubat. Pinangunahan ni Roscoe sina Charlie at ang mga bata, na nangakong susunod siya sa kanila. Binabaril siya ngunit nagawa niyang tamaan sa binti ang isa sa mga lalaki, kaya napatigil ito sa laban. Mas mahirap makita ang isa pa dahil magaling itong magtago, ngunit hindi sapat. Inilabas nito ang C4 na may countdown timer, handang ihagis sa kanya. Binanatan ni Roscoe ang puno kung saan ito nagtatago, dahilan upang mabitawan nito ang pampasabog dahil sa takot. Nataranta ang lalaki at sa kanyang pagkataranta, siya na rin ang nagpasabog sa sarili niya. Nang mawala ang banta, nagmadaling nagtungo si Roscoe para makasama muli sina Charlie. Samantala, huminto si Dawson sa isang motel at ipinaroda ang kanyang truck, perpektong pagkakataon para masuri ni na Reacher at Finley. Umakyat si Reacher sa ibabaw at ginupit ang vinyl top para makagawa ng butas. Narinig ni Dawson ang tunog at lumabas upang tingnan, ngunit nagawa ni na Reacher at Finley na magtago na parang eksena sa isang karton. Nang makabalik na si Dawson sa loob, sinabi ni Reacher kay Finley na walang laman ang truck. Wala silang ideya kung bakit bumabiyahe si Dawson na walang laman ang truck, kaya nagpasya silang tawagan ang mga propesor ng ekonomiya mula sa listahan ni Joe. Una nilang tinawagan ang numero ni William Bryant, pero nalaman nilang pinaslang siya ilang oras lang matapos lumapag ang kanyang flight pabalik sa Estados Unidos. Umaasang buhay pa ang isa pang propesor, tinawagan ni Richard si Castillo. Sinagot niya ito. Sinabi niya na papunta siya sa New York at kung gusto niyang mabuhay, mas mabuting sundin niya ang lahat ng sasabihin niya. Pagsapit ng umaga, sa wakas ay nakipagkita si Roscoe kina Charlie at sa mga bata bago pumunta sa isang diner upang makipagkita kay Pickford at ipaalam ang mga nangyayari. Samantala, lumipad si Reacher patungong New York. Habang nasa diner, binunyag ni Charlie ang isang nakakagulat na balita. Alam na niya noon pa na umalis si Paul sa trabaho niya sa Access Financial at malalim ng sangkot sa kaguluhang ito. Ikinuwento na rin niya ang lahat ng nalalaman tungkol sa kung paano minamanipula ni Kleiner si Paul para mapasok sa kanyang operasyon ng paggawa ng pekeng pera. Isang araw, ipinatawag ni Kleiner si Paul sa kanyang opisina at inalok ng isang napakahalaga at lubhang kapaki-pakinabang na trabaho. Mayroon siyang malaking kliyente sa Venezuela at nais niyang isama si Paul upang makita kung paano sila nagpapatakbo. Pumayag si Paul, lumipad papuntang Venezuela kasama si Kleiner, at hindi niya alam na nahulog na pala siya sa bitag. Tinukso ni Kleiner si Paul gamit ang hindi matanggihan na sahod, at siniguradong hindi ito makakatakas sa pamamagitan ng pagbabanta sa kanyang pamilya. At kung hindi pa iyon sapat para kontrolin siya, ang makita ang isang lalaking ipinapako sa krus at pinahirapan sa harap mismo niya ang tuluyang nagpatahimik sa kanya. Habang tinatapos ni Charlie ang pagsasabi kay Roscoe ng lahat, dumating si Pickford sa diner at isinama sila. Samantala, dumating si Reacher sa New York, nagbihis ng maayos, at agad na napansin ng mga ops. Tumungo siya sa istasyon ng pulis kung saan sinabi niya kay Castillo na maghintay para sa kanyang kaligtasan. Nilinlang niya ang receptionist na si Diaz, at sinabing isa siyang abogado at kliyente niya si Castillo. Dinala siya ni Diaz sa silid nito at dumiretso agad si Reacher sa pakay. Ibinunyag ni Castillo na siya at si Bryant lamang ang dalawang akademiko sa US na dalubhasa sa malawakang hindi matukoy na paggawa ng peke. Hindi nila kailanman inihayag ang kanilang kaalaman, ngunit tutulungan nila si Joe kung kailanganin nito ang kanilang expertise. Ayon kay Castillo, ang lahat ng pekeng perang iyon ang nagpapalakas sa droga, armas, at human trafficking sa ibang bansa. Kapag sapat ang kalidad ng pekeng pera para magamit, tinatawag itong super bill. Ang mga dye, hologram, at tinta ay maaaring kopyahin. Ngunit ang isang bagay na hindi magagaya sa mga pekeng iyon ay ang tamang uri ng papel. Sinigurado ni Joe na hindi nila iyon makukuha. Tanging isang kumpanya lamang sa US ang may legal na kapangyarihan na gumawa ng papel na iyon. Ngunit sa kabila ng mga hakbang na ito, nakatagpo pa rin si Joe ng malalaking operasyon ng pamimekay sa Georgia. Doon napagtanto ni Reacher na mali ang lahat ng kanyang iniisip. Ang pera ay hindi ginagawa sa Venezuela at ipinupuslit papasok sa US, kabaligtaran ang nangyayari. Tumayo siya at sinabi kay Diaz na panatilihin si Castillo sa kustodiya hanggang siya lang ang mag-utos. Pumayag si Diaz, at nagtungo si Reacher pabalik sa Margrave, pero hindi pa siya nakakalayo nang may isa pang Venezuelan na hitman na umatake sa kanya. Mas tumagal ang laban sa pagkakataong ito, pero sa huli, nakaya pa rin ni Reacher at umalis na parang walang nangyari.
Si Stevenson naman ay nasa bahay kasama ang kanyang buntis na asawa, kinakausap ito tungkol sa hirap ng kanyang trabaho, nang biglang makapasok sa kanilang bahay ang 4 na lalaking nakasuot ng puting PPE at gawin ang inaasahan na ng lahat. Bumalik si Richard sa Margrave at ikinuwento kay Finley ang lahat ng nalaman niya sa New York. Bago sila makabalik sa body shop para kunin ang kanyang Bentley, dumaan muna si Finley sa libing ni Kleiner, ngunit pinagbantaan siya ni Dawson doon. Pagdating nila sa body shop, natuklasan nilang 2 bintana lang ang natint ng mabagal na mekaniko. Napansin ng batang katulong ng mekaniko ang natapon na langis, kaya't inutusan siya ng mekaniko na buhusan iyon ng kitty litter para takpan. Naging interesado si Richard sa mga sangkap at paggamit ng kitty litter. Pero sa parehong oras, nakatanggap si Finley ng tawag mula sa pulisya na natagpo ang patay si Stevenson at ang kanyang asawa sa kanilang bahay. Brutal ang pagpatay na ito dahil pinahirapan muna ang asawa ni Stevenson sa harap niya, habang naglagay ng mga salamin sa paligid para makita niya ang lahat ng sakit na dinaranas ng kanyang asawa. At oo, pilit na idinikit ang kanyang mga mata para manatiling bukas. Nakakabaliw. Naroon din si Till sa crime scene, at tinawag niya sina Richard at Finley bago magbitiw ng balita. Tinanggal niya si Finley sa trabaho dahil umano'y hindi ito sapat para sa tungkulin, anumang ibig sabihin noon. Habang natatanggal ang kanilang mga kakampi isa-isa, nawawalan sila ng madaling akses sa impormasyon, at si Jasper na lang ang natitirang pag-asa. Plano ni Finley na ibalita ang pagkamatay ni Stevenson sa mga magulang nito. Papunta na siya roon, ngunit bago iyon, sinabi muna niya kay Richard na tingnan kung may makukuha siyang impormasyon sa bahay ni Paul. Sinabi ni Richard na gagawin niya iyon, pero bago pa man, kailangan muna niyang isama sa pananghalian si Baker, ang pulis na umaresto sa kanya sa episode 1, at tanging natitirang pulis sa Margrave. Hindi ba't kahina-hinala na si Baker lang ang hindi natanggal o napatay? Umupo sina Richard at Baker sa parehong diner kung saan sila unang nagkita, at nagsinungaling si Richard na nagtitiwala siya kay Baker para makuha ang gusto niya. Medyo nagduda si Baker sa lahat ng ibinahagi ni Richard, pero itinuloy ni Richard ang kanyang kasinungalingan at pinaniwala si Baker na tunay nga siyang nagtitiwala rito. Siyempre, kasabwat din si Baker sa peking pera na ito at kailangan din siyang tanggalin. Pero hindi bago siya mapakinabangan ni Richard. Sinabi ni Richard kay Baker na papasukin niya ang bahay ni Paul at halugugin ang bawat sulok nito para makahanap ng ebidensya na nag-uugnay kay Paul sa pagkamatay ni Joe. Para itong paanyaya sa mga pumatay upang maturuan sila ng leksyon. Pagkatapos, pumunta si Richard sa isang tindahan para maghanda at bumili ng gamit. Kinagabihan, dumating siya sa bahay ni Paul, pinalakas ang volume ng TV, at naghanda. Samantala, pumunta si Finley sa bahay ng mga magulang ni Stevenson para ibalita ang nangyari. Nagtago si Richard sa labas ng bahay at naghintay sa kanyang mga kalaban na pumasok. Dumating ang parehong kotse na may 5 tao, pero sa pagkakataong ito, malinaw na nakita ang kanilang mga mukha. Dumating si Dawson kasama ang 3 Venezuelan at isang driver. Lahat sila maliban sa driver ay pumasok sa bahay ni Paul habang si Richard ay nagmamasid mula sa mga palumpong. Tahimik niyang pinatay ang driver, at ang natitirang 4 ay nagsimula ng maghanap kay Richard, na laging isang hakbang na nauuna. Tinawag ni Richard ang isa sa kanila palabas gamit ang mataas na ilaw ng kotse at agad niya itong pinabagsak. 2 pa ang napatumba niya, ngunit ang huli, si Dawson, ay nakakita sa kanya at nagsimula ang matinding labanan. Si Dawson ang pinakamalakas na nakalaban ni Richard hanggang ngayon at binigyan siya ng matinding hirap. Tinulak ni Dawson si Richard sa swimming pool gamit ang crowbar at sinubukang lunurin siya. Ngunit nagkamalay si Richard at sinubukan niyang lumangoy papunta sa kanyang baril habang sinasakal siya ni Dawson. Matapos ang matinding pakikipagbuno, nagawa ni Richard na makuha ang kanyang baril at mapatay si Dawson, tinatapos ang malupit na pamamaslang sa Margrave. Kinuha niya ang lahat ng baril mula sa mga pumatay at inilagay sa trunk ng kanyang kotse. Pagkatapos ng isang karapat-dapat na pagligo, natukoy ni Richard ang buong plano at ipinaalam ito kay Roscoe. Dahil magkakapareho ang sukat ng lahat ng US dollars, nagpa-deliver si Kleiner ng mga $1 bills mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Inalis ang kanilang tinta at imprenta ng hindi nasisira ang papel, at ginawa itong mga $100 bills. Ang maruming tubig mula sa prosesong ito ang sumisira sa Chester at lawa nito, at tinatago ito gamit ang pagkain ng hayop. Diyos ko, mahalaga pala talaga ang pagkain ng hayop.
Matapos makita kung paano ginagamit ang kitty litter para linisin ang oil spill, napagtanto ni Richard na naglalaman ito ng diatomaceous earth, isang sumisipsip at nagbubuo na sangkap na ginagamit sa pagkain ng hayop. Ginamit ni Kleiner ang diatomaceous earth mula sa pagkain ng hayop para linisin ang kemikal na basura mula sa kanyang negosyo ng paggawa ng peke. Ang mga peking pera ay ginawa pa noong 1990, wala pang mga security chips at iba pang palatandaan. At pagkatapos, ginugulpi ang mga iyon para magmukhang luma kaya walang makakapansin. Sabi ni Roscoe kay Richard na kung plano nilang pabagsakin ang buong operasyon, kailangan nila ng peking pera bilang ebidensya. Plano ni Richard na bumalik sa bahay ni Jobling para tingnan kung may nakaligtaan sila. Dahil kasama rin ni Roscoe si Pickford, sinabi niya rito kung gaano nakalapit si Richard sa katotohanan. Tinawagan ni Richard si Finley para magkita sila sa bahay ni Pete Jobling upang tuluyan ng maisara ang kaso. Pero pagkasagot pa lang ni Finley sa tawag, may mga tauhang ipinadala sa kanyang motel para patayin siya. Ipinaalam ni Finley kay Richard ang sitwasyon, at binigyan siya ni Richard ng sunod-sunod na tagubilin kung ano ang gagawin para maligtas ang sarili niya. Sumunod si Finley na parang batang masunurin at nakalabas sa kanyang motel ng buhay. Dumating si Finley kinaumagahan sa bahay ni Pete Jobling, pero nakarating na roon ang mga kalaban at sinunog ang buong gusali para maitago kay Richard ang mas maraming ebidensya. Doon napansin ni Richard ang isang napakaliit na detalye na nakaligtas sa kanya. Sa talaan ni Joe, laging nasa hulihan ng ang kudlit sa Joblings, na nangangahulugang tinutukoy ni Joe ang bahay ng mga magulang ni Pete Jobling, at hindi ang bahay na nasunog. Pumunta sina Richard at Finley sa bahay ng mga magulang ni Jobling at nagsimulang maghanap sa kanilang garahe. At hindi nagtagal, natagpuan nila ang isa sa mga kahon ng AC unit na puno ng peking pera. Sinabi ni Richard kay Finley na tawagan si Pickford at magtagpo sila sa farmhouse kung saan niya ipinarada ang Jaguar. Dahil hawak na nila ang lahat ng kailangan para pabagsakin sina Kleiner at Thiel, isinakay ni Richard ang pera sa kanyang kotse at tumungo sa farmhouse. Tumawag si Nigali at sinabi sa kanya na ang kaso ng pagkamatay ni Wilk ay isinagawa ng isang ahente ng FBI na si Nitmo, na hindi naman siniseryoso ang kaso at itinago lang ito. Pero dahil sa pangangatawan ni Nitmo, hindi mali kung tawagin siyang The Vikings. Ngunit namatay si Nitmo sa kanser 3 taon na ang nakalipas. Nananatili pa ring nasa FBI ang kanyang kapareha, at iyon ay walang iba kundi si Pickford. Naging malinaw ito nang dumating si Richard sa farmhouse at nadatnan sina Pickford at KJ na nakatutok ng baril kay Finley habang nakatayo lang sa gilid si Thiel. Sapat na ang eksenang ito para ipakita ang buong kwento ng season na ito. Inalis ni Thiel ang armas ni Richard, at sinabi ni Pickford kay Finley kung anong klaseng pulis siya, yung sumusunod kung saan naroon ang pera. Malamang si Pickford din ang nag-leak ng lokasyon ng lodge. Ngunit lalo pang lumala ang sitwasyon nang ipakita ni KJ ang isang video ni Roscoe na nagsasabing kapag hindi sumunod si Richard sa inuutos, gagawin ng mga tao ni Kleiner kay Roscoe at sa mga babae ang parehong ginawa nila kay Morrison. Ayaw ni Thiel na patayin sina Charlie at ang kanyang mga anak na babae, kaya't plano ni KJ na patahimikin sila matapos pahirapan si Paul sa harapan nila. Lumabas na hindi patay si Paul at nagtatago lamang siya kung saan. Iniisip ni Richard na ang kliyente sa Venezuela ay hindi nakakatanggap ng kanilang pera dahil sa mga harang ng awtoridad, kaya't ang Kleiner Industries ay nasa ilalim ng matinding pressure, at papatayin ng mga Venezuelan si KJ tulad ng ginawa nila sa kanyang ama. Ngunit itinamos siya ni KJ at sinabi na siya mismo ang pumatay sa kanyang sariling ama. Ibinunyag niya na siya ang utak sa lahat ng ito dahil ang kanyang ama ang may talino upang simulan ang buong operasyon, pero wala itong tapang para ipagpatuloy ito, kaya't pinatay niya ito. Si KJ ang pumatay kay Jobling. Siya ang pumatay kay Molly, at siya rin ang pumatay kay Joe Richard. Walang paraan para makaligtas ang kriminal na ito matapos sabihin ang huling bahagi na iyon. Pagkatapos ay ipinadala ni KJ si Pickford kasama si Richard upang hanapin si Paul para maipagpalit sa mga babae. At kung hindi niya ito magagawa bago mag-alas 6 ng umaga, mamamatay ng malagim ang mga babae. Tinanong ni Richard si Pickford kung maaari silang tumigil upang kumuha ng mapa para mas malaki ang tsansa niyang mahanap si Paul. Huminto sila sa parehong diner, at nagawang mapagtanto ni Richard na nasa Augusta si Paul, ngunit hindi naniwala si Pickford.
Nang dumating ang kape at pie ni Richer, sinadya niyang ibuhos ang kape kay Pickard at palihim na kumuha ng tinidor na ginamit niya ng palihim upang lagyan ng butas ang gulong ng kanyang sasakyan bago umalis. Sa loob ng kulungan, bogbog sarado si Finley ni Baker, at nakatanggap naman si Richer ng abiso sa kanyang sasakyan na mababa ang presyon ng gulong. Tinanong niya si Pickard kung maaari silang tumigil para palitan ang gulong. Habang papunta sa compartment ng sasakyan, biglang inatake ni Richer si Pickard at binaril ang demonyo. Nagbigay ito ng oras kay Richer upang makatakbo papunta sa isang kalapit na motel malapit sa Augusta bus stop, at sa wakas, natagpuan niya si Paul. Sa biyahe pabalik sa bahay ni Paul, nagpalitan sila ng impormasyon at isinabay ang isa't isa sa buong sitwasyon. Mahalaga si Paul kay KJ para sa operasyon ng peking pera, ngunit walang balak si Richer na ibigay siya. Kinuha ni Richer ang truck ni Dawson at binanggay ito diretso sa pasukan ng himpilan ng pulisya, na tumama kay Baker sa loob ng selda at nagdulot ng malupit na kamatayan. Pinalaya niya sina Finley at Paul, at agad silang kumilos. Nakakuha ang mga lalaki ng mga baril at bala mula sa istasyon, at dumating din si Nigali. Apat silang pumunta sa bahay ni Mosley para magplano kung saan ipinakita ni Paul ang layout ng warehouse ng peking pera. Lahat sila ay nagtungo sa warehouse, at ito na ang simula ng katapusan. Kumuha si Richer ng gasolina mula sa sasakyan, at pinabagsak nila ang mga gwardya sa labas. Kinuha ni Richer ang galon ng gasolina at ibinuhos ito sa isa sa mga gate. Kaagad itong sinindihan ni Finley, na nagpasimula ng isang napakalaking sunog. Ang tanging tungkulin ni Paul ay tiyakin na mailigtas ang kanyang pamilya, at ang iba naman ay nagtungo sa loob. Nagkagulo sa loob na nagbigay ng pahiwatig kay Roscoe na naroon si Richer para iligtas sila. Patuloy na nilalamon ng apoy ang mas marami pang bahagi ng bodega, at nagsimula ring kumuha ng kanilang mga baril ang mga tauhan ni Kleiner, na nagbunga ng isang matinding sagupaan. Tinanggal ni Richer ang posas kina Roscoe at Charlie. Inihatid ni Roscoe si Charlie palabas na nagbigay daan sa kanila upang makaputok ng malaya. Sa hindi malamang paraan, nakaligtas si Pickard at muling nagpakita sa bodega upang patayin si Finley. Ito ay laban ng Pickard kontra Finley, Roscoe kontra Till, at Richer kontra KJ, ang pinakamagandang mga pagtutuos na maaaring isipin. Ipinagduldulan ni Finley ang kanyang hinlalaki sa sariwang sugat ni Pickard at itinulak siya sa ilalim ng hydraulic press na dumurog sa kanya hanggang mamatay. Samantala, iginapos ni Roscoe si Till sa isang tubo at binaril siya gamit ang baril na iniwan para sa kanya ni Gray. Umabot sa delikadong antas ang usok sa loob ng bodega, kaya nagsama-sama sina Finley, Nigali, at Roscoe at lumabas, iniiwan sina Richer at KJ sa loob. Nagpalitan ng putok sina Richer at KJ ngunit walang tumama kahit isa. Naubusan ng bala si Richer sa kanyang baril, kaya pinunit niya ang ilang sako ng pagkain sa hayop upang lumikha ng kalituhan para kay KJ, habang nagtatago siya sa usok, naghihintay na umatake si KJ. Kumagat si KJ sa bitag, at inagaw ni Richer ang baril nito, kaya nauwi sa labanan gamit ang kamay, isang bagay na lubos niyang pinaghusayan. Binugbog muna niya si KJ bago itulak sa apoy, hanggang sa masunog ng buo. Tuluyan nang bumigay ang bodega, at mabilis na tumakas si Richer bago niya lubusang gawing imposible ang sariling pagtakas. Sa kabila ng lahat ng hinarap niya itong buong tapang at pinabagsak ang lahat ng nagtangkang humaharang sa kanyang landas. Siya si Jack Richer, ang malaking bading. Lumabas si Richer mula sa bodega at nagkaroon ng sandali kasama si Roscoe bago lumipat ang eksena sa kinabukasan kung saan pinag-usapan nila ang magiging kinabukasan. Balak nang umalis ni Richer sa Margrave, at hindi siya pinigilan ni Roscoe. Plano ni Roscoe na muling buuin ang bayan na itinayo ng kanyang pamilya, ang mga Conklin. Bago umalis, nakipagkita muna si Richer kay Finley sa isang diner. Hindi magaling ang dalawa sa pagpapakita ng emosyon, ngunit kahit papaano ay tumigil na sila sa pag-aaway at nagbahagi ng isang maganda at makapatid na sandali. Plano ni Finley na tumigil na sa pagiging pulis, bumalik sa Boston, at posibleng magpakasal muli matapos mawalan ng asawa, si Sharon, dahil sa isang nakamamatay na sakit. Pagkaraan ng ilang linggong pagsisikap, sa wakas ay natikman din ni Richer ang peach pie na palaging ipinagkakait sa kanya, isang bagay na marahil ay pinakahihintay ng karamihan. Nagpaalam si Richer kay Joe at nagsimulang muli ng kanyang bagong paglalakbay, saan man siya dalhin ng buhay. Wow naman! Doon nagtatapos ang serye mga idolo, salamat sa inyong panonood.